pananampalataya at pagkakaisa bilang mga anak ng Diyos. Okay, yun ang video ngayon ni Pastor Apollo Kibuloy na kini-question dahil una, wala daw pahintulot sa korte. Totoo ba? At sabi din ng ilan ay malinaw daw umano na isang VIP treatment dahil sa nakita nila na video. Lubos ang aking pagpapasalamat sa Ama dahil iba naman ang aking kalagayan o sitwasyon ngayon, hindi pa rin nagbago ang ningas ng ating pananampalataya at pagkakaisa bilang mga anak ng Diyos. Iyon ang video sa pangangampanya ni Pastor Apollo Kibuloy. Tatalakanin iyan natin ito. Ano ang paliwanag kaya sa kanyang mga abogado kaugnay sa sinabing VIP treatment kay Pastor Apollo Kibuloy? Samahan niyo ako. Kasinungalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia. Okay, maraming salamat kay Robert. May dinala siya dito sa akin. Maraming salamat, Bert, Castro. Okay, sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay ngayon, kini-question ang, bago tayo papasok sa punto por punto, ang pagsingaw sa video ni Pastor Apollo Kibuloy. Una, ayon sa BGMP, yung pag-record daw at paglabas specific na may pizza, merong pahintulot sa korte. Pero yung may isang video na wala daw pahintulot. Pakinggan muna natin itong interview. Batikos ang umunoy VIP treatment kay Pastor Apollo Kibuloy dahil sa paggawa ng video message habang siya ay nakakulong. Pinagpapaliwanag ng korte ang kampo ni Kibuloy dahil hindi raw dumaan sa kanila ang nasabing video. Ayun, pinapaliwanag ang kampo ni Pastor Apollo Kibuloy dahil di dumaan daw sa korte ang naturang video. Frontline na balitang yan si Camille Samonte. Lubos ang aking pagpapasalamat sa Ama dahil iba naman ang aking kalagayan o sitwasyon ngayon, hindi pa rin nagbago ang ningas ng ating pananampalataya at pagkakaisa bilang mga anak ng Diyos. Ito ang bahagi ng video message ni Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy sa kanyang mga taga-suporta sa pagtitipon ng KOJC sa Inaris Sports Arena noong February 9. Naipost na din ang video sa Facebook page ng SMNI. Video message lang ang ipinadala ng pastor na tumatakbo rin sa pagkasenador sa bilang Pilipino 2025. Nakakulong si Kibuloy na nahaharap sa kasong qualified human trafficking sa Pasig Regional Trial Court. Non-bailable ang nasabing kaso. Kinwestiyon naman ng ilang grupo ang video message ni Kibuloy. Ayon sa grupong SELDA o samahan ng mga ex-detainees laban sa detensyon at aresto, ipinagbabawal sa kustodiya ng BJMP ang paggamit ng kamera, cellphone o anumang video equipment. Malinaw raw na VIP ang trato sa pastor sa loob ng... Yun, ano ang paliwanag nila kaugnay dito na mariing ipinagbabawal sa SELDA pero may paliwanag ang warden. kulungan. Ang video rin ang rason ng isang court order mula sa Pasig RTC. Pinagpapaliwanag ng korte ang kampo ni Kibuloy sa loob ng 5 araw kung bakit naglabas ng video ng walang pahintulot at hindi nila napipreview. Paliwanag ng kampo ng pastor, nagkaroon ng miscommunication. My last instruction was May miscommunication daw. not to air it because there's no court approval yet. I think merong isang staff dun sa SMNI na post yung message during the service kasi parang simba nila yun eh. Air yun, and then nalaman ko na lang pagka February 10 na ata, pagka Monday, na nandun yun, and wala na tayong magawa, nandyan na yan. Nag-explain ako sa court, I already filed my explanation.
Bukod sa religious gathering noong February 9, nakapagpadala rin si Quiboloy ng video message sa kanyang proclamation rally sa Pasig noong February 11 at sa campaign sortie ng PDP sa San Juan noong February 13. Pero giit ng kampo ng pastor, may permiso na ng korte ang video message sa May permiso daw ang video, no, ni pastor. Pero pakinggan natin ang paliwanag din ng warden. Ugnay ng akusasyon ng VIP treatment sa Kingdom of Jesus Christ leader at senatorial candidate na si Pastor Apollo Quiboloy, magkakausap natin si Bureau of Jail Management and Penology spokesperson, Jail Superintendent J. Rex Bustinera. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Magandang tanghali po, Ma'am Cheryl. Sir, 2 beses nakapaglabas po ng video message si Apollo Quiboloy. Una nga po dito sa mga miyembro ng KOJC noong February 9 at isa sa PDP Laban, Proclamation. Kaya nga may pagdududa yung pagpasok ni dahil paliwanag dito na ang video hindi umano doon sa kulungan kinuha, doon umano yun sa ospital. Kaya may mga pagdududa na sadya talagang nagpa-ospital si Pastor Apollo Quiboloy para makuna ng video doon sa ospital. At hinihiling nila sa korte na ipalabas para sa campaign period, sa proclamation rally. Okay. Noong February 11. Dahil po nga dito, kinikwestiyon ng grupong Selda paano nagkaroon ng gadgets sa Selda at na-videohan po si Quiboloy. Ano po ang explanation dito? Ang matatandaan po natin, Miss Cheryl, na siya po ay na-ospital. Nasa labas po ng ospital, sa may hospital po yun na-record yung video na yun. At ito po ay may permission ng court during that time. Ito pong court order na ito lumabas ng February 7. At that time, nasa hospital nga po siya. At dahil nga po pinayagan na rin ho namin na mag-record siya doon ng kanyang pre-recorded messages. Okay, bago dyan, pa-shout out daw kay, sabi ni John Winsley Sanico, shout out sa akong asawa na si Ami o sa mga taga Margos Glan, si Pipay Rojas. Okay, so shout out down. Patuloy natin. Na ito po ay ipapalabas lamang sa February 9, 11, and 13. Yun din po yung malinaw sa kautusan ng korte. At ito nga pong lumabas ngayon recently ay wala po nga ba itong pahintulot. Okay, klaruin lamang po natin. February 11 kasi pinayagan po siyang magpa-ospital. Before pa po, nasa ospital na po siya. Bumalik lang po siya sa Pasig City Jail nitong February 12. February 12, okay po. Tapos, sabi niyo ho ay minabuting payagan na po siyang mag-record ng video, pre-recorded Opo, ng... pinayagan po siya. Go ahead po, sorry. Opo, pinayagan po siya ng korte na through court order na mag-record ng videos noong February 7, 2025. Doon din po ito na-record sa loob ng ospital at wala po tayong recording device sa loob ng city jail natin. Okay. So, all videos na lalabas o lumabas din noong February 9. Kaya may katanungan din tayo dyan. Question, pwede yes or no pindutin ninyo. Para sa inyo, may ituring ba na VIP treatment itong paglabas sa video ni Pastor Apollo Quiboloy? February 11 and for February 13 ay ni-record po sa ospital noong February 7. Yes, ma'am. Correct po. At ito po ay kaya nyo po pinayagan mag-record siya noong February 7 ay pinahintulutan po ito ng korte. Tama po. Yung pahintulot po ng korte na yon ay specific nga po para doon ipapalabas sa February 9, 11, and 13. Pero ang sinasabi po, yung video message ni Pastor Quiboloy sa proclamation rally, napaalam sa korte. Pero yun daw pong February 9 video message ay hindi. Pero sabi nyo po ay meron ho kayong pinanghahawakan na pinayagan siya ng korte na mag-pre-record ng message for February 9, 11, and 13.
noong February 7. Tama po, may hawak po kaming dokumento at ang regulation po kasi dito ay kailangan pa hong ipakita sa korte for their approval at I believe hindi po nagawa nung kampo po nila yon na maipaalam sa court muna or for clearing yung video. Yung Yun. Sabi ng warden yan video itself, but the recording is very clear na pinayagan po ng korte. Okay, that's clear po. So ano nyo rin po yung sagot ninyo sa paratang na may VIP treatment kaya Pastor Kibuloy, kasunod ng mga isyong ito? Inuulit po namin, we emphasize na wala hong VIP treatment, pantay-pantay ho ang pagtrato namin kahit kanino. At ito pong mga nangyari nga pong ito, of course, we do not move unless may court order. Even ang kanyang pagka-ospital at pagbalik sa ospital at pag-record ng video. Ganon din po sa lahat ng mga nakakulong sa amin, ma'am. So, klaro po yan. Kinaklaro nyo po, Superintendent, na wala pong nalabag, na wala pong nagawang pagkakamali ang kampo ni Kibuloy at ng BJMP po. Sa party po ng BJMP, sumunod lang ho kami sa order na pwedeng mag-record ng video noong February 7. Ito naman hong pagpapalabas nila na walang pahintulot ng korte, talaga hong sa side na ho nila yon yung pagpapaliwanag nun sa korte. Alright. May, yung pagpalabas na walang pahintulot, yon ang kini-question din. Abangan natin kung ano ang resulta dito. So, ang tanong, may katanungan yan, may ituring ba para sa inyo na VIP ang pagpalabas ng video sa proclamation rally nila ni Pastor Apollo Kibuloy? Yes or no lang yan. Okay? Pwede niyong i-komento. Pasok na tayo sa punto por punto sa pagkakataong ito, mga kapatid. Lumipat sa ibang relihiyon. Kung meron siyang marami siyang binanggit, marami siyang kasi hindi naman ako grabe na yung basa ng Bible kasi hindi ko lang gusto misinterpret. So kung may mga tanong ako, diretso na lang ako sa pare kasi may mga misinterpret ko. So ito, may sinabi siya sa akin na Tagalog to sa. Sabi niya, ay translate ko na lang. Sabi niya, naintindihan niya ako na sa loyalty ko sa Katoliko. Galing ako dyan. Pero kung basahin mo yung Catholic doctrine nyo, hindi sa Bible based. Sabi, binanggit din niya na pwede mo ring mabasa sa Bible, i-search mo. Ang claim kasi sa Catholic is Saint Peter ang first Pope. Ninyo, tapos hindi sila sumunod sa Bisaya ko na lang baka maano kayo. Hindi kayo ng Bisaya? Si si Brother John Ray, nakakaunawa po yan. Mag-translate lang kasi mahirap magkalisod. Ito, sabi niya, pwede din ito ma-search. If ang claim sa Catholic is si Saint Peter ang first Pope, nganong wa man sila ni sunod sa gisulti ni Saint Peter na, then Saint Peter said unto them, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. For the promise is unto you, unto your children, unto all that afar off, even as many as the Lord our God shall call. So hindi yan yung niya. So gusto ko sana siyang ipasali dito kaso hindi talaga sasali. So, okay. May message ako sa nakuha ko na po. Nakuha ko na yung okay. tanong, bro. Yung tanong niya ay patungkol yun sa Acts chapter 2 verse 38 na bakit hindi sinusunod. Yes, okay. Yan, sige po, ibigay natin yung pagsagot diyan kay Brother John Ray, yung patungkol pwede sa Acts. Pwede ma-quote mo lang kasi send ko sa kanya. Ako po, Kasi ay, yung kanyang ginamit po ay Acts 2:38, yung baptized in the name of Jesus Christ. Sige po. Yes. Okay, maraming salamat, Brother Romel. Siguro, para sa kalilinaw, Brother Romel, baka pwedeng basahin mo natin yung Acts 2:38 and 39 na sinasabi, Brother Romel. Sige po. Basahin po natin sa
sa Filipinong wika, no? Sa Acts 2, Gawa 2:38 hanggang 39. Ganito po, mga kapatid, yung ating mababasa. Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Hesukristo upang kayo'y patawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoong Diyos. Okay, maraming salamat, Brother Romel. So, una, yung sinabi niya, bro, na kung talagang si Pedro ang unang Santo Papa, bakit hindi kayo sumusunod sa statement ni St. Peter sa Acts 2:38? So, that is fallacy, no? Overloaded fallacy yan na, anong uri ng fallacy yun? Na di porket nakabasa lang sila ng informal fallacy, no? Using text out of context, informal fallacy po yan. Dahil ang pag-quote ng Acts 2:38 and 39 ay walang kinalaman yan sa pagiging Santo Papa ni Apostol na Pedro. Alright? So, misinterpretation ang nangyayari na dahil ba ang biniyag ng mga Katoliko ay sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, nangangahulugan ba yan na hindi namin sinusunod si Pedro? Hindi po, no? Dahil kung uunawain mo ng maigi, ang talata na iyan, ang unang mga talata na mababasa mo dyan, nagtanong ang mga Hudiyo kung paano sila maliligtas. Okay? Paano sila maliligtas? Kaya ang sinagot ni Panginoon kay ang sagot ni Apostol na Pedro, magsisi sa inyong kasalanan at magpabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Okay? Sa pahayag na sa pangalan ni Panginoong Hesukristo, o hindi yan nangangahulugan na magpabinyag sa pangalan ni Panginoong Hesukristo lamang. Okay? Unang-una, historical context. Bakit sa pangalan ni Panginoong Hesukristo? Hindi sinabi ni Pedro na sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Bakit sa pangalan ni Panginoong Hesukristo ang kaniyang sinabi? Dahil dapat maunawaan natin na sa panahon nila, mayroong ibang binyag ang umiiral. Sino yung nagpipindot-pindot ang maingay? Nagkakadistract. Sa kay Ate Eds po yan. Okay. Discharge yung yung sa OBS yata. Nakakadistract kasi. So, ano yun? Nawala tuloy ako. Yung pagsabi ni Pedro, ulitin ko, na sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, hindi yan nangangahulugan ang kapatid na sa pangalan lang ni Panginoong Hesukristo talaga ang pagbibinyag. No, hindi yan nangangahulugan na ganyan dahil una-una, historical background, hindi ilang isang binyag ang umiiral. Mayroong binyag ni John the Baptist. Yan ang una. Basahin muna natin, Brother Romel, ang Gawa 19, 1 hanggang 4 siguro. Okay? Ito yung ating mabasa. Habang nasa Corinto si Apolos, tinahak naman ni Pablo ang iba't ibang dako ng lalawigan hanggang sa siya'y makarating sa Efeso. May natagpuan siya roon na ilang alagad at sila'y tinanong niya, tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang kayo'y sumampalataya? Hindi po, ni hindi namin narinig na may Espiritu Santo pala, tugon nila. Kung gayon, anong uri ng bautismo ang tinanggap ninyo? Tanong niya. Bautismo
ni Juan. Tugon nila. Ayun. Kaya't, Okay na yan, Brother Romel. sige po. So, napakalinaw na sa panahon ng mga apostol, mayroong ibang uri ng binyag ang umiiral. Binyag ni Apostol sa Juan Bautista. At kung ipagpatuloy nga natin ang pagbabasa, yung binyag ni Bautista, yung mga nabinyagan ni Juan Bautista ay bininyagan sa pangalan ng ating Panginoong Isokristo. Pero yung tinatawag, kapatid, na pangalan ng Panginoong Isokristo doesn't mean na yan ang form ng pagbibinyag. No, hindi ganyan ang pag-uunawa niya, no? Dahil pag sinabi kasing sa pangalan ng Panginoong Isokristo, ang ibig sabihin niyan, in His authority. In His authority na ang gagawing binyag ay ayon sa kanyang utos. Okay? So ano ba ang utos ni Kristo pagdating sa binyag? Mateo 28:19, Brother Romel. Okay, Mateo 28:19. Ganito naman po yung ating mababasa dito. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Anong uri ng bautismo, Brother Romel? Trinitarian formula, Ama, Anak, Espiritu Santo. So yan ang utos ni Kristo, kapatid, sa pagbibinyag. Bautismuhan ng lahat ng mga tao sa pangalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Hindi pwedeng baguhin yan ni San Pedro na para bang gagawa siya ng ibang formula. Hindi, bakit? Bakit? Ano ang kaniyang bilin sa kaniyang mga alagad? Juan 13:16, Brother Romel. Juan 13:16. Pakatandaan ninyo, ang alipin ay hindi nakakahigit sa kanyang Panginoon, ni ang sinugo kaysa nagsugo sa kanya. Hindi pwede na higitan ni Pedro ang ating Panginoong Isokristo dahil siya ay alipin lamang na isinugo ng ating Panginoong Isokristo. Ang sugo ng ating Panginoong Isokristo, bautismuhan ng lahat ng tao sa pangalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Yan ang literal na utos si Panginoong Isokristo. Kaya hindi pwedeng baguhin yan ni Pedro dahil may babala. Hindi nakakahigit ang mga alagad sa Panginoon ni ang sinugo kaysa nagsugo sa Kanya. Kaya kung sasabihin nila, sa pangalan lamang ni Kristo ang binanggit sa Juan 19 o sa Acts 19:5-6, and then Acts 2:38-39, pangalan ni Kristo lamang ang sinabi ni Pedro. Pero hindi nangangahulugan ngayon ang formula na dapat gawin. Ang ibig sabihin ng kapatid, in the authority of Christ. Kasi unang-una, sinabi ko kaganina, may ibang binyag ang umiiral, binyag ni Juan Bautista. Kaya yung pagsabi ni Pedro dyan na sa pangalan ni Panginoon Jesucristo to distinguish the kind of baptism na ginagawa ni Juan Bautista at ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo, at mayroon pang ibang binyag na ginagawa dati sa panahon nila, Qumran community. Yang binyag ni Juan Bautista, natutunan niya yan sa Qumran community. Isang sekta ng mga Hudiyo na nakahiwalay sa mga traditional Hudiyo. Qumran. Tinawag sila na Qumran. Qumran community. So yan po ang ibig sabihin sa Acts 2:38-39, kapatid. Isa pa, bakit hindi pwede ang pangalan ni Panginoong Jesucristo lang sa binyag? Dahil sa Acts din, may nabinyagan pero hindi nakatanggap ng banal na Espiritu Santo. Gamit lang ang pangalan ni Panginoong Jesucristo. Basahin natin ba lang Acts 8:14-16 sa Magandang Balita Biblia. Acts 8:14-16. 16. Okay. Ito po yung ating mababasa. Nang mabalitaan ng mga apostol sa Jerusalem na tinanggap ng mga Samaritano ang salita ng Diyos, isinugo nila roon sina Pedro at Juan. Pagdating doon, ipinalangin ng dalawang apostol ang mga Samaritano upang sila'y tumanggap din ng Espiritu Santo. Sapagkat hindi pa ito bumaba sa kanino man sa kanila, sila'y nabautismuhan pa lamang sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ayun. Ano daw, Brother Romel, bakit hindi pa nakatanggap ng Holy Spirit ang mga tumanggap sa salita ng Diyos? Dahil
ang natanggap lang nila ay bautismo sa pangalan ng Panginoong Hesus. So anong ginawa ni San Pedro at ni Juan para makatanggap sila ng Holy Spirit sa 17? Ipinatong ni na Pedro at Juan ang kanilang mga kamay sa mga Samaritano at tumanggap ang mga ito ng Espiritu Santo. Kaya nga delikado ang pangalan lamang ni Panginoong Jesucristo na binyag kasi walang Holy Spirit. No? Tandaan natin sa binyag, ang Holy Spirit ang nagpapabanal. Tapos wala silang Holy Spirit. Paano nangyari 'yon? Dahil ang natanggap nila na binyag sa pangalan lamang ni Panginoong Jesucristo. Historically, mga kapatid, no, in history, mayroon talagang mga unang Christian na naturuan ng mga apostol na nagbinyag gamit lang ang pangalan ni Panginoong Jesucristo. Yan ang katotohanan sa history. Mayroon talaga gumagamit dahil nga maaring na mali nila ang pagkaintindi sa sinabi ni Pedro na gamitin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. No? Sa history, mayroong mga Kristiyano na nagbinyag pangalan lamang ni Panginoong Jesucristo. At yan nga naitala sa Bible, walang Holy Spirit. Kasi tinanggap na rin nilang Panginoong Jesucristo eh. So may pananampalataya na sila, pero kulang kasi walang banal na espiritu. Kaya pinatungan para makatanggap ng Holy Spirit. So again kapatid, doon sa tanong, no, kung si Pedro pa ang unang Santo Papa, bakit hindi tayo sumusunod? Fallacy yan, does not follow. No? Non sequitur, it does not follow. Dahil ang pagkapapa ni San Pedro ay walang koneksyon doon sa hindi natin pagsunod sa Acts 2:38. Misinterpretation lang ang kanilang ginawa. Okay? So sana na nakuha mo yung explanation natin na yung pag sinabing sa pangalan ng Panginoong Jesucristo is to distinguish the baptism of Christ sa ibang baptism na umiiral sa panahon ng una. Pero ano ang baptism na ibinigay ni Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad? Matthew 28:19, sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. At hindi yan pwede baguhin ng mga alagad dahil ang sinabi ni Panginoong Jesucristo, hindi nakakahigit ang alagad sa nagsugo sa kanya. Bro Romel? Ayun, maraming salamat sa kasagutan, no, Brother John Ray. Brother Georgian De Rosa, okay na po ba yun o meron kayong follow-up question? Okay na yun, hindi naman ako yung tatanong. Ibinigay Sige. ko lang sa inyo kasi hindi talaga ako makasagot sa mga tanong niya. Yun yan yung sabi ni Father Darwin. Yung mga isa na ako dyan sa mga Katoliko na hindi talaga sa mga Bible, hindi familiar, ano ko lang yung attend ng mass, ganyan. So, doon lang ako na merong devoted siya noon sa yung kaibigan ko ngayon, lumipat na. Tapos parang anti-Catholic na siya ba? So sabi ko sa kanya, pwede ka namang mag-join, pero di naman ibig sabihin na pabalikin kita sa Katoliko. I-share mo lang yung mo, kahit hindi ka makagdebate, para sharing lang. Hindi ako sali dyan kasi debate kayo. Hindi naman debate. So binigyan ko siya ng link, tapos hindi talaga sasali. So yun lang yung binigay niyo na mga verses, screenshot ko tapos binigay ko sa kanya. Kasi nasa Qatar kasi siya. So siguro maliit lang yung Katoliko doon, marami yung born again. So parang siguro siya na mga grupo doon parang pinalipat siguro. Yun lang siguro baka. So yun lang ko. Yung kasi di ba sa mga dito lahat tayo mga Katoliko dito or meron mga ibang religion sa grupo na ito. Brother? Sa mga participants ngayon, walang lahat Katoliko. O mayroong ibang hindi Katoliko. Hello? Wala? Hello, bro. Oh, narinig niyo ako? Yes, bro. Narinig na kita, bro. Kumain yata sina bro Romel o Bro Romel, nandiyan ka ba? Parang Wala kumain na po yata. So, sige po, tuloy niyo lang po, brother. Ano po yung pangalan nila, brother? Kayo ba yung Gerard? Hindi, Georgian. Georgian. De La May Rosa. Gerard. May isa pang okay. May yung- kasunod.
ano po yung ano natin? Yes po, tuloy po. Ay, yun lang anong ma-share ko kasi attend ako ng Mass last Sunday, yung sabi lang ng pare sa homily niya is importante lang yung fidelity natin sa Panginoon at saka obedience sa God's will. Kasi yan lang yung talagang marami kasi maka-relihiyon na nag-away-away dahil sila yung tama, ito yung tama. Pero sa at the end of the day, kung tapos na yung araw natin, di tayo husgahan dyan. Husgahan tayo sa fidelity to God and then obedience to God's will. Hindi siguro makapalangit sa atin yung pagdebate natin sa ibang Katoliko na kami yung tama tapos hindi ka naman sumusunod sa God's will. Yun lang talaga kasi ah, na lang ako na tingin lang ako sa mga videos parating yung mga iba kami yung tama, sila yung tama. Sabi ko nga sa iba, yung mga hindi Katoliko, kung yun na lang mga debate nyo, gawin nyo na lang sa mga Abu Sayyaf. Doon kayo pabalikin nyo lipat kayo sa religion. Huwag kayo magdebate dito sa Katoliko. Doon kayo di katulad ng mga santos ba na, yun nga, na iba na martir, namatay dahil, talaga, nag-missionary ba? Doon lang sila sa mga yung mga safe lang, yung kipagdebate sa daan. Kung gusto talaga nilang yung iba nga, yung mga pangalan sa mga religion is soldiers of Christ, ganon. Kung soldier kayo, sundin nyo yung Katoliko. Punta kayo sa mga Abu Sayyaf. I-convert nyo lahat ng mga Abu Sayyaf na maging Kristiyano. Lang masasabi ko. Yan, amen. So, bro, mai-suggest ko lang din po, no? Pwede niyo panoorin yung kailan tinapik ko dati dito, yung bakit mali ang pagsamba ng mga anti-Katoliko. I-search niyo yan sa punto por punto. That was, ano lang po yun. Pwede ma-share sa Pwede ma-share mo dito sa kasi marami kasing mga videos ninyo hindi ko na makita. Pagka isinerch mo lang, punto por punto, Anong title? title lang, bakit mali ang pagsamba? Yun lang, bakit mali ang pagsamba ng anti-Katoliko? Ilista mo ngayon, mag-a-appear agad yun automatic. Ilista mo, no? Okay, bakit mali ang Ano yung pagsamba difference? Bakit mali ang pagsamba ng mga anti-Katoliko? Yun ang tinitle ni Bro Jando eh. Ibig sabihin, bakit hindi tama ang paraan ng pagsamba ng mga born again, ng mga bakit mali? Eksakto yun, doon mo makikita ang pagkakaiba, na tayo pala ay biblical, silang hindi. Doon makikita mo difference. At yun nga, no, talagang gano'n, hindi makukuha. Lahat ng mga na-convert, hindi naman natin makukuha ng isang beses lang yan. Pero kasama na yung prayer, may chance pa rin. At the same time, at least malalaman mo na kung ano yung difference ng pagsamba nila at pagsamba talaga natin. Ano mo niyan, bakit mali ang pagsamba ng mga anti-Katoliko? Yun ang title ni Brother Jando dun sa nung lang yun, bro, nung itong Friday lang yun no? Kahapon lang ba yun? Webes, 2 days ago lang yun, bro. So yun ang makikita mo yung pagkakaiba at ma-share mo sa kanya yun. No? Sabihin mo sa kanila, kayo ba may ganito? May altar ba kayo? May templo ba kayo? No? May pari ba kayo? Balikan naman ako ng verse noon. Oo, may pari ba kayo? May nasa Biblia lahat yon. Sabi mo kung biblical kayo. Yun. So ibalik mo sa kanya yon, yung tanong ngayon, yung mga sinasabi niya na pag yun na panood mo kapatid, magkakaroon ka ng idea ng pagkakaiba na ang pagsamba nila ay hindi, nakakatakot. Mali ang pagsamba talaga nila. And dahil doon, pakinggan mo mabuti, tinatranslate ko yun ang topic ko nung Webes, tinatranslate naman natin sa Tagalog, bro. Okay na, bro? Hanapin ko yun. Salamat. Ilista mo, bakit mali ang pagsamba ng mga anti-Katoliko? Punto por punto. Lalabas yun. Okay, thank you. Okay po, maraming salamat sa Diyos at sa iyo po, kapatid. Okay. So dumako po tayo ngayon sa pangalawang magtatanong sa ating Zoom, si Gerard Clifford Demegilio.
Yes, ask to unmute muna tayo. No, sandali. Wait tayo, tingnan natin. Gerard Clifford. Ayan, lower hand. Ask to unmute. Yan, so ask to unmute kapatid. Hello bro, magandang gabi Yes. po. Amen. So, good evening din po. Ano po yung may paglilingkod namin sa inyo? Bro, may katanungan lang ako. Halimbawa po halimbawa pa-bless ka po ng isang bahay o building. Meron po bang minimum na ino-offer? Halimbawa sa pera po, minimum na binibigay. Halimbawa, yun lang po yung kayang ibigay kasi kumbaga parang siyempre maliban doon marami naman po expenses kumbaga hindi lang po mag-base sa kung malaking bahay ipapabless. Ano po bang sistema ng ganun po? Okay, so para mas pasagutin na rin natin si Brother Wendell, nanya ka po ba? Hindi pa nakasagot si Bro Wendell. Ayan, Bro Wendell, pasok po, pakisagot 'yon. Meron ba daw may specific ba amount? Walang o specific magkano ba- amount yan, kapatid. Stipend, may tinatawag na stipend. No? Ibigay ninyo, pero walang specific amount na kailangan ito talaga ang halaga. So, nasa inyo lang yan. Okay. Yes, kapatid, in other words po, pag Opo. nagpa-bless Kasi kanina- kayo, hindi kanyo sasabihan kung magkano ni Father, basta kung ano lang maibigay nyo, part yun ng stipend, at the same time, donation lang po yun sa simbahan. Dahil walang po kailanman, hindi po walang bayad ang blessings. Opo. Basahin mo siguro, Brother Angel, ang 1 Corinthians 9:13. Dali. 9:13 to 14. Wala akong ano rito. So, unang Korinto sa Biblia natin basahin. Sige, unang Korinto, ano bro? 9. Okay, No. Yes, 9:13 to 14. Chapter 9, verse 13 to 14. Yes. Okay. Ito po yung sinasabi. Okay. Umpisahan mo sa 12, bro. Sa 12 umpisahan. Sa 12. Kung ang iba'y may mga ganitong karapatan, di lalo na kami. Gayunman, hindi namin ginagamit ang karapatang ito. Tiniis namin ang lahat upang hindi kami maging hadlang sa mabuting balita tungkol kay Kristo. Hindi ba ninyo alam na ang mga naglilingkod sa templo ay tumatanggap ng pagkain mula sa templo, at ang mga naglilingkod sa dambana ay may bahagi sa mga handog. Sa mga handog yan na nasa dambana. Okay? So, okay na? And Galatia 6:6. Okay, Galatia 6:6. Magandang balita Biblia. Galatia 6:6. Okay. So, ito po ang sinasabi. Okay, sabi rito, ang nagtuturo ng salita ng Diyos ay dapat bahaginan ng mga pagpapalang tinatamasa ng mga tinuturuan. So, bahaginan lang po, no? Hindi expenses talaga. So, it's like yung kung anong nakatanggap kayo ng spiritual blessings. So, kayo naman, kung blessed kayo sa financial blessings, magbigay din kayo as your donation for the church. And para na rin daw sa pagkain noon ng mga kaparian natin, di ba? Yung mga naglilingkod. Bro Junry, okay na yon? Bro Junry? Yes, Bro Angel. Okay na yun, Brother Angel. Tama yung explanation mo. Na Yes. mayroon tayong moral obligation to help the Church of God, kapatid. Lalong-lalo na yung mga kaparian. Hindi bayad ka mo. Hindi yun bayad. Parang donation na nga for the church para sa lahat ng expenses ng church. Kapatid na Gerard? Opo. Bali, na malinaw po yung sa akin. Ang ano ko lang kasi dito kasi nagpa-bless po ng hospital namin, and then yung sa secretary po ba ng simbahan namin. Kasi ang ano sana namin, merong offering, nag-offer kami ng ng mga pagkain po, halimbawa yung mga prutas o mga ginagamit po sa sa kusina, yun po yung rice kung ano pa man. Tapos sa amin, yun po perang i-offer namin. And then
Kasi kala niya kasi yung babae yung sa secretary po, wala pong ibibigay na ano, na sobre po. Kasi ang sabi po ng ma'am ko, sabi niya, sister, okay na po ba yung ano itong offer namin, yung mga pagkain ba? Tapos sabi niya, wala ba kayong ano? Sabi niya, sobre daw. Tapos sabi naman ng ma'am ko, sabi niya, sister, okay lang po ba yung 500? Sabi niya, yun, parang nag-iba, "Ay, hindi, parang 5, ano daw, 1,000 daw. Eh, ang buti nga po narinig ko, kaya nagsingit na ako. Sabi ko, ito po, meron na po ito. Kaya doon po, parang naging okay. Kaya lang yun lang po yung ano ba namin, parang bakit ganun ba, hindi ko ba alam kung alam ba ng ganun, na bakit ganun ba kung merong bang inano na standard na ano ba na amount. Sino po yung nagtanong na wala ba kayong sobre? Sino po? Yung Ayun pare? po, yung sa ano po, yung hindi po yung pare, yung sa simbahan po yung Opisina. secretary. Opo, sa opisina Ah, po. sa opisina. Paano yung sa opisina? Nandun siya kasama doon sa pagano o nung nag-inquire lang kayo? Or I mean, Hindi, ano, kasama siya doon sa invest? nagsama po siya kasi yung pare na po yung parang substitute lang po ng Cora Parroco po namin dito kasi umalis po siya. Mm, 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 O parang sinamahan lang po. So, actually dapat hindi siya magpe-presyo doon, no? Hindi po ano 'yun. Hindi po ano 'yun, hindi po ano na sa katanggap-tanggap 'yan sa simbahan, bawal po 'yun na magpresyo siya. Actually, yes, yung siguro mag-ano siya ng price, bawa nagbigay kayo kung magkano yung kahit donation, basta donations lang yon, no? Dahil nga kailangan, syempre, imagine din yun, simba, ano yun, syempre, kumbaga sa atin spiritual, pagdating sa spirituality kapatid, maraming worker dyan, maraming gastusin din yan, di ba? So ngayon, tayo nagpa-bless. Imaginein mo kung may nagpa-bless ka nga, hospital pa yata yan o bahay yan. Imaginein mo kung ang laki ng ginastos mo diyan sa bahay, pero pagdating sa simbahan, di tayo makapag-donate, di po ba? So isipin Opo, din natin 'yon. So ang ano diyan is a donation talaga dahil nga hindi yung exactly bayad but yung naman nag-amount siya medyo ano na yon, hindi po turo na simbahan na magbigay ka ng amount talaga. It's just a donation. May mali doon. Pero sa lahat ng nakikinig ngayon, pag nag-ano po kayo, i-consider nyo rin na may mga expenses din ng ang simbahan at ang mga pare. Siyempre, pupunta yan dyan, yung gasolina nila, wala naman. Actually, ano lang yan, stipend lang yan. So, ang nakakaano naman kasi sa atin, minsan, sinasamantala dahil walang bayad. Hindi nga sila magbibigay. Paano naman yung expenses ng church? Di ba? Paano lalago yung church? Maraming ganyan ngayon inaatake ng mga ibang sekta yan. Bakit daw may bayad? May bayad kayo na may bayad, samantalang sila paabuloy ng paabuloy. Sila mismo ang kolekta ng kolekta. Saan mo mababasang ikaw magkolekta ng abuloy? Di ba? Bakit ibinibigay nyo kay pastor yung abuloy? Dapat sa Biblia, nasa altar, may church. Tapos itong mga pastor na to, wala nga silang libre, pero nagkolekta, sa kanila didiretso yung pera. See? Sino makikinabang? Yung pastor at pamilya niya. Hindi sa church, dahil talagang church, kabuuan yan, sa church talaga yon. Hindi, church niya yon. So, sa atin naman, sa church naman, Catholic Church, mga kapatid, i-consider din natin yon. Pag hindi magpresyo, kaya minsan nagpe-presyo na, yun ang dahilan kapatid no, sa mga nakikinig ngayon. Yun po yung dahilan kasi. Kaya nagbibigay ng presyo. Bakit? Ang mga tao ayaw magbigay pagdating sa Diyos. Amen? So, yun ang nagiging problema. Kaya nagbibigay sila ng presyo na. Kasi kapag hindi ka nga nagbigay ng presyo, tingnan mo, no? Yung iba, ay ito na lang. Pero may paggawa ng bahay. May pera. Pero pagdating dun sa simbahan, para dun sa expenses ni Father at sa lahat ng mga trabahador, wala tayong na ibibigay. Di ba? Parang, saan ba galing yun? Sa Diyos eh. Saan ba yung simbahan na nagbibigay ng blessing? Sa Diyos din. So in other words, sa lahat ng nakikinig ngayon, dapat mas generous din tayo para sa Diyos.
as a help of the church kasi tandaan po natin hindi lalago ang church kapag walang tulong ang mga miyembro. So yun po yung ano doon, ano bakit hindi siya yung pag presyo niya may problema doon. Yun po yung sagot natin diyan, walang presyo, but yung mga laiko, miyembro po, obligasyon natin 'yan na dapat magbigay tayo para ayan biblically. Yung binasa natin kanina, sabi ni Apostol Pablo, kailangan magbigay. Lahat ng mga may pagpapala pagdating sa spiritual. Spiritual yon yung may financial blessings kayo, magbigay naman kayo para naman mas marami pang mabahaginan pagdating sa spirituality. Kasi hindi yan lalago kung walang tulong ang mga laiko. Yes, Ano po, Brad Gerard? Angel. Yes, bro. Naalala Wendell. ko kasi yung kwento ng kaibigan kong pare na misyonary, isang Vincentian. Ah, siya ay magmimisa o mag-blessing sa isang lugar na mahirap pasukin ng sasakyan kaya sasakay siya ng motorsingle. Dahil sa hirap ng daan, almost 2,000 ang pasahe ng motorsingle. Almost 2,000. Grabe. Oo. Ang laki. Pagdating niya doon, misa siya, ang donation sa misa, di nakaabot ng 100. Yan. No? So sa mga ganyan, dapat matulungan natin ang simbahan. Maging considerable naman tayo, no? Let's consider that also. So yun yung sinasabi natin, no? Kaya ka nagbibigay ng presyo para sa mga nakikinig ngayon. Kasi talagang hindi magbibigay yan. Tingnan mo, Barya. Pero tiningnan ba nila yung gastos nung pare, nung pagpunta niya? Hindi. Kawawa naman yung mga ano natin, no? So, yun po, Brad Gerard, meron po kayong dadagdag? Ay, meron pa po kayong katanungan? Yun na po sister, bro, medyo, yun po, malino na po sa akin. Yung ganun, siguro yun na po sa part na nagano siya. Nagpresyo. Siguro, opo. Kasi, although, tama naman po yung, kasi nagtanong din ako, kasi yung sabi niya ngayon po, yun po sa, yung ibabayad po parang, ang sabi niya kasi sa mga kaparian daw, kasi parang yun na parang personal ano nila, mga ang gastos. Gastos po nila. Yun nga po ang ano niya sa akin nung nakaraan nagtanong po ako. So yun lang po bro, malinaw na po. So medyo naintindihan ko na rin po kung bakit po ganun. Siguro parang yung sa part po ni sister siguro intindihin na lang siguro yun na yun nga po sabi niya na yun talaga na mostly hindi nagbigay kasi nga yun nga wala pong kasi nga sabi di ba po kung magkano lang ibigay mo, yun nga, yung simple ginastos ng pare na pumunta doon sa ibibless na kung ano man po. Yes, so yun po may nag-comment, hindi daw appropriate yung word na presyo or price. Amount is the same, sabi mo, bigyan ng amount. That's the same. Kapatid, no, yung nag-comment. That's the same. That's why they are asking for amount of money na punta ka sa opisina, binyag, yung nag-comment, sasagutin lang natin. Hindi daw appropriate. Hindi ano yun, pareho lang yun. The price and the amount is just the same. So when you said price is the same as the amount, magkano ba yung amount yan, magkano presyo? Pareho. Talaga nagbibigay nag-aano ngayon ng ang simbahan diyan dahil nga what's the reason? Kasi ayaw magbigay. Napakakuripot kasi ng mga natin, ng mga miyembro, pero pagdating sa mga luho, sa mga luho-luho, may pera. May lumalabas na pera. Pero pagdating sa spirituality, no, 'di ba? Tapos pagdating dun sa kailangan mo ng healing, anointing of the sick, naggagahol tayong yun natin si Father, pero hindi naman tayo nagbibigay doon sa church ng inaano ni Father, no? So yun po kapatid, no, paalala po sa lahat. Kaya nagbibigay ng presyo, wag kayong magtaka, hindi yun bayad do sa sakramento mismo. Yun po ay donation nyo lang na talagang minamandatory na lang. I mean, inaano na lang talaga na yes, minamandatory dahil nga the reason is
hindi bayad sa sakramento po 'yan, no? Dahil dun sa ayaw magbigay ng mga ano, ayaw magbigay ng mga laiko, paano lalago nga yung ano. So I hope naintindihan mo po yung sitwasyon na kapatid. Okay na po ba yun, Brother Gerard? Opo bro, naintindihan ko na po. Bro, pwede po makaisingit na isa. Sige bro. Yung tanong ko po, example, di ba nagpasting po ako ngayong Friday, and then pagpatak ba ng halimbawa medyo late na kami nakatulog, pagpatak ng 12 ba pwede na po kumain ng karne? Okay, so ang turo ng simbahan dyan is 24 hours. Pag sinabing 24 hours, depende sa gising mo kasi may mga gising na alam mo na, no? Gising sila ng gabi, magtatrabaho yan yung mga paggabi, iba yon. So you compute it 24 hours. So pagpatak ng alas 12 ng Huwebes Biyernes alas 12, 12 midnight hanggang sa 12 midnight ng ano, yun po talaga. So pagpatak kung talagang hindi ka kumain ng karne from morning after hanggang ano, so after 12 pwede na po yun. Basta at least sa mga may nagtanong dati dito, hanggang kailan ba pwede na kumain ng karne? Basta turo na simbahan diyan, na research ko diyan, ang sabi doon, at least 24 hours the whole Friday walang kakain ng karne. And then after 12, pwede na po basta 24 hours, kapatid. Nangyari, Brother Angel. Yeah, yes bro. Ang nangyari sa akin kagabi, siyempre, kain na namin dito sa work. Sa work. Pagdating ko dun sa kainan, ang lalaki ng sugpo. Hasta sugpo talaga ang lalaki. Laway na laway ako. Di doon na lang muna ako sa sabaw. So, ang ginawa ko, sugpo naman yun, hindi naman karne. Kaya lang, yung pwede rin i-consider pwede na... ba yun? Pwede ba yun? Sugpo yun, ano ka ba? Karne kasi, yung mammals kasi, yung turo na simbahan yan. Yung mga karne kasi, yun nga yung ano. But at the same time, bawal din naman yung masasarap. Pero, pwede naman yun. Hindi naman masarap yung sugpo. Parang ano lang. Pero, ang pagkakalam ko kasi, lahat ng uri ng masasarap na karne, karne din naman yan kahit pa. Hindi, karne. Kasi it's because of, ang turo na simbahan yan, dahil nga yung... Ano bang specific, Brother Angel? Basta pag sinabi palang meat, ano ang specific na meat? Specific na meat, lahat ng mga, actually from ibon, duck, chicken, mammals like pati yung pig, pork, mga lahat ng meat. Hindi yung isda hindi bawal. Or whales, even yung mammals yun seafoods, kaya lang yun nga kasi ang seafoods kasi ang kaya medyo inaano yan yung bang nagtitipid, kumbaga nandun yung abstinence nandun yung sacrifice ba. So ang pina-avoid ng simbahan diyan, abstain from meat actually, no, but pagka titingnan mo talaga yan, abstain ka dun sa mga masarap sa'yo during that time, during Friday, yung talaga masarap. So pwede rin yun, include mo yung ano, pero in general, it's only meat ng mga manok, meat ng baboy, ng baka. Meat lang talaga. So, even yung may sabaw ng ano, bawal yun. Halimbawa, sinabawan nung nilagang baka, nilagang ano, bawal yun kasi nandun yung meat So, yung sugpo mo, hindi naman siya, wag lang marami siguro, no? Ba't hindi siya sayang, ang ginawa ko na lang, Bro Angel, kagabi, sa pagsugpo, Bro Angel, pagpusit pwede yun. Ano lang, hindi naman, meat nga lang. Oo, meat lang. Pag sinabing meat mo. Akala ko kasi kasali yan kasi nung nakaraan naman, ang lalaki ng pusit, ang sarap. Hindi ako kumain kasi Biyernes. Ang sarap talaga, pero hindi talaga ako kumain. Ang nangyari kahapon, Brother Angel, so yun ang ano, ang lalaki ng sugpo, ang ginawa ko, kasi Biyernes, nilapitan ko yung tagaluto rito na humingi ako ng supot. Take out mo lang. Tama. Tama. Kinabukasan mo lang kainin. Mga bandang alauna ng madaling araw. Pinapa ko. but that's good kasi yung pag-feel. Ako rin, hanggat maaari, sinasabi ko nga kay Mrs. Huwag siya mag-ano na ng mga masyadong magarbong kasi
yung abstains, yung penance kasi nawawala doon kapag no meat nga pero yung sugpong mamahali ng inano mo tapos napakarami ng kinain mo, walang abstinence doon. Yun ang tinuturo ng simbahan kasi penance. Ngayon, yung tama yung ano mo, pati pwede rin naman yon sa Code of Canon Law 1249, we can do penance in our own way. So pwede ring mas sacrifice doon, hindi yung mas ano yung iba nga wala ngang karne, wala ngang manok, wala ngang ano, pero nagsugpo sila ng malalaki at mamahalin, walang abstinence doon, walang penance doon. Pero in general, siyempre meat lang talaga. But kung titingnan mo yung word kasi, yung sacrifice, so tama yung ginagawa mo bro Ako nga, pag Friday talagang ano lang ako kakain isang beses lang talaga na ano, sa fasting talaga siya. So nasa akin Nagulat, naman yon. nagulat Pwede ka sa naman akin yung yun. mga nagulat ka sa akin yung mga Koreano kasi kasarap ng sugpo, lalaki, tapos di ako kumuha. Nagulat sila sa akin, ba't hindi ako kumuha? Sabi ko, allergy. Allergy. Tama naman yon. You sacrifice yourself even dun sa masasarap. Kasama yun kasi sa penance mo. Mas matutuwa si Lord niyan kasi nga at bakit tayo binibigyan ng ano ng Code of Canon Law 1251, 1252 na all Fridays. Bakit Fridays? Kasi nandun nga yung pakikipag ano natin dun sa sakripisyo natin, dun sa sacrifice yung ano ni Lord, yung death and passion of Christ. Pakikipag-isa yon. So nakikipag-isa lang tayo kaya binigyan imbis na fasting kasi ang mga Kristiyano even before fasting talaga twice a week. Actually, mabibigat si Doc Ditching nga daw, 'di ba, Bro Wendell? Three ang fasting niya 3 times a week, 'di ba, Bro Wendell? So may ganon, pwede 'yon, pwede. Kaya nga actually abstinence na lang 'yan pero hirap pang maganda yung ginawa mo bro, i-abstain mo rin sa ganyan. Ako ina-abstain ko sa sobrang sarap na ganyan, no? Hanggat maaari pag Pero Friday. klaruhin lang natin, Brother Angel, para hindi naman magkuluhan yung mga Oo. kapuntos. So, pag mga sugpo, mga pusit, okay lang yan sa Biyernes. Okay lang yan. Pero wag Okay marami lang pala yan. ano na magpabusog ka, magpaano ka dahil nga yung abstinence at saka penance mo nawawala, yung sacrifice. Kasi ipinalit mo yung mahal na presyo ng ano kaysa kasi yan talagang meaning ng abstain kaya no meat Friday lang nakalagay kahit nga sa Radio Veritas Pagka makinig kayo every Friday, lagi na-announce yan. No meat Friday. Pagkakala ko kasi sa meat, kasali na yung pusit, kasali na yung Pusit kasali meat. na yung sugpo. Sugpo meat. Pag Pag meat, karne. Anong karne? Hindi naman seafood yun, hindi naman karne. Ano ka ba? When you said meat, karne yun. So anyway, maganda naman yan bro. Maganda. Tawa ko dun sa ano mo. Pwede naman yan. Pagkatapos ng kinuha, the following after 12 mo na lang ano yun. After 12. Okay, so dumako na po tayo. Bro Romel, nandiyan ka na po ba? O pasubo yata si Bro Romel? Bro Gerard, nandiyan ka pa ba? Kakain daw muna sila, bro. Yes, bro. Bro Gerard, naka-raisehan ka pa? Okay na ba yon? Wala na yata si Bro Gerard. Ngayon, dumako na po tayo kay, ito may bago, si Bro Vicente Mejiliano. So, yes, to unmute ba kita? Sandali lang. Vicente Mejiliano. Ayan, naka-unmute ka na, no? Hello po, good evening. Sige po, good evening po. Ano may paglilingkod namin, Brother Vicente? Good evening, Bro Angel. Tanong ko lang, yung itlog ba kasama siya? Dahil galing siya sa manok, kasama ba yung itlog sa bawal sa Friday? Hindi, nakalagay sa hindi naman, no? Pero ako, hindi ko na rin kinakain yan. Although ginagawa ko fasting siya. Itlog, gatas, yan. Hindi bawal yan. No, at ang age diyan pala mga kapatid from 14 lang till death daw sabi nga ng simbahan till death. From 14 hanggang ilang taon yan bawal. From 14 yung 13 below okay lang kumain ng karne at saka yung mga may karamdaman or something, no, may mga special case. But yung itlog pwede po actually, pwedeng itlog. Wag lang yung meat mismo. Wag lang yan, Bro Angel, wag lang yung itlog ng baboy kasi meat pa rin yun.
itlog ng baboy. Nagka-itlog yung baboy. So pwede po yun kapatid, pero ako kino-consider ko na in-abstain ko rin sa mga ganyan kasi masasarap yan. Since sardinas talaga ako pag umaga, and then tubig na lang in between, 8 o'clock na ako kakain. Medyo nakakahilo nga sa trabaho namin dahil grabe yung, especially yung physical ang work mo. Pero pinagtsatsaga ko, Lord, sabi ko, para sa iyo po to. Tubig lang ako talaga doon hanggang 8 na ng ano, from 8 to 8 talaga, na walang ano, no. Pero nasa sa atin kasi yun kung ano yung sacrifice na pwede natin gawin. But in general, yung turo ng simbahan, pwede yung milk, pwede yung itlog po. Pwede po kapatid. Okay po, thank you. Next po, idugtong ko lang to doon sa narinig ko kanina na may bayad yung sakramento, sabi. Bali, ako kasi, kami kasi, kakatapos lang namin tumanggap nung sakramento ng kasal. Bali, yun nga po, wala namang kaming binayaran na presyo doon sa simbahan. Bali, mga ginasto lang namin sa kwan lang, LGU, yung sa registrar, yun lang. Tapos, yung sa simbahan naman, sa simbahan naman, wala namang kami mga binayaran. Dito lang, mayroon lang sila ditong kwan, yung talagang parang, parang tithing daw yun, yung 50 pesos monthly. Yan lang, 50 pesos monthly para doon sa marami kasing empleyado dito sa simbahan na pinapasahod. Yun nga, yun na in-explain nila yun kung bakit may ganun. Kasi kung wala yung mga ganyan na binibigay nyo, wala din kaming kwan dito. Kung pasahod dun sa mga tapos syempre gumagamit tayo ng kuryente, electric fan, di ba? Kaya halos dun yung napupunta. Pero hindi naman masakit sa loob na magbigay ka ng 50 pesos monthly para sa, di ba, marami naman tayong natatanggap doon sa simbahan, halos lahat na nga lang Pero yung sakramento talaga wala doon sa kasal na doon sa tinanggap namin. Wala talagang binayaran kasi yung ginawa namin yung kunento nyo na kwan lang yung tawag doon. Yung kailangan lang naman yung ninang-ninong, tapos yung pare, tapos kami, dalawa. Yun lang ginawa namin. Ayun. Pero nakapagbigay ka bro sa simbahan. Wala ka binayaran Yes po. pero at least may donation ka man lang. baka totally wala ka binigay naman. Hindi Hindi, ibig kong sabihin, yung walang presyong hinihingi na para doon. Pero yung sa obligasyon naman natin yun, yung bawat pag nagsisimba, mas marami pa nga doon sa mas marami pa nga doon sa 50 pesos na mas marami pa nga doon sa 50 pesos na hinihingi nila. Meron kami binibigay po bawat every Sunday. Hindi na kailangang presyohan, basta nasa konsensya naman po. Amen. Yun. So sana actually yun nga yung yun nga isa sa mga natin. Kung sabi nga ni Apostol Pablo, maraming klaseng kaloob, may mga talent tayo, may mga treasure na tinatawag. Kaya nga 3 T, time, talent and treasure. Yung treasure yun yung kailangan talaga makapagbigay tayo sa church dahil actually isa yun sa tinatawag na kayamanan, treasure in heaven, kayamanan panlangit. So kung may lagi tayo may sa luho, sa damit, minsan ang damit pa natin damit, 'di ba? Bibili pa ng another damit. So pero pagdating sa simbahan ng maraming mga tao, pagdating sa simbahan kuripot. Pero pag humiling sila, halimbawa nagkasakit, gusto nila buhay. 'Di ba, Brad Vicente? Gusto nila pag may sakit tayo, pamilya natin, nag-aano tayo no? Lord, pagalingin mo ko buhay, no? Buhayin mo to. Pero pagdating sa pagbibigay sa church niya, tipid tayo. So, maraming ganyan sa Katoliko.
Pagdating sa church Opo, talaga. opo. Meron, Oo. maraming ganyan. Pero pag nagkasakit, buhay ang gusto mo, di ba? Mm. Tapos baka sabihin ni Lord sa'yo, ganun, di ba? Yung pala, okay, may tumatawag, kanino yun, bro? Ayun. Kay So, Kwan ata, kay Hilda ata. so okay na ba? Okay na ba yun, Brother Mejiliano? Yun lang ba? Yun lang, bali, ito na lang, magpapasalamat na ako kasi siguro, yun kasi, di ba gabi-gabi nasasabi nyo na yung mga live-in, mga, yun. Kaya anong simula nung nakapagpakasal na kami, kahit naririnig ko yun laging araw-araw na sinasabi nyo sa mga live-in, okay na kami. Amen. So, ibig sabihin, nagpakasal na kayo sa simbahan. Yes po, bali nung 18 lang po. Oo. Ay, amen. Praise the Lord. Diba? Kailangan mag-testimony ka, bro, sa Sunday. No? You owe it to God na kailangan papurihin ng Diyos sa ganyan dahil ginamit niya yung punto por punto. Totoo yun. Napakarami ng nakarinig dito na nagpakasal sa simbahan. No? They're living in a mortal sin. And Opo. Santiago 5:20 sabi niya, makapagbalik loob ka lang ng mga makasalanan na magsisi. Katulad yan, maituwid ang makasalanan. Napapatawad ang mga kasalanan natin lahat. So, salamat po sa Diyos. Good news yan. Bali, yun kasi 10 years kami na live-in. Tas simula nung nasali ako dito sa Punto por Punto, magto 2 years na siguro na wala kaming contact. Pero nagsasama kami sa isang bahay, isang kwarto. Pero walang nangyayaring tawag doon, walang sex na nangyayari. Kasi nga, yun nga natutunan ko dito. Pero hindi kami naghiwalay. Talagang magkasama pa rin kami. Kumbaga nasa, yun, public sinners pa rin kami. Pero yun, at least nabawasan namin yun. Napigilan namin yun, magto 2 years siguro. Kaya yun, hanggang nakapagpakasal na po kami. Yun lang. Okay, yan. So, Kaya naman pala sa tulong ng panalangin. Yes, okay. So sa mga nakikinig po ngayon, no, para maano natin dun sa Friday natin, maraming nakaano diyan. Ano ba talaga? So during these days, ang hindi acceptable no to eat every Friday, no, lamb, chicken, beef, pork, ham, deer, may deer pa, and most other meats. What we can eat, no, ano lang to, yung what we can eat talaga, pwede yung ano. So good. Good news kay fish, eggs, may alligators pa. So may fish, eggs, so ibig sabihin yung mga seafoods okay lang po talaga 'yan, no? Pero sabi ko nga walang mas makakahigit dun sa yung sacrifice natin kung ano yung masarap during that time. Wag na lang. Mas maganda talaga dagdagan mo ng maganda yung more sacrifice kasi mas more blessings tayo. So, okay na ba yan, Brad Mejiliano, Vicente? Yes po, okay na po. Okay na. Salamat. Amen. Salamat po sa Diyos. At dumako tayo sa susunod na magtatanong. Si Bro Rahalds. Okay, sandali po Bro Rahalds. I'll ask you to unmute. Ask to unmute. Okay, bro. Bro Rahald? Ask to unmute po. Hello po. Magandang gabi po. Yes, good evening. Long time no hear. Narinig mo ba ako? Mayroon po ako dalawang katanungan, brothers. Bali ano po, magandang gabi po sa lahat ng nakikinig at saka sa mga sa evening nandito ngayon. Meron akong mga agam-agam dun sa nakausap ko ng mga kasamahan sa trabaho. Kung ang Espiritu Santo, dalawa kasi ang tanong ko. Unang tanong, kung ang Espiritu Santo ba ay may mata, may paa, may tainga? Kasi kung ang banal na Espiritu daw ay kinakausap, dapat may tainga. Pwede po bang ganun ang pagpabigay ng katangian sa banal na Espiritu? Kung ang banal na Espiritu daw ay nakakalakad, dapat may paa. So, gusto ko palang linawin kung meron tayong biblical reference sa ganon na ang ating pinaniniwala ang banal na espiritu ay kawangis din ang senses or
or parts ng isang ano. Although hindi nakikita, may kahawig din ba sa ganon ng mga parts or ano lang siya as in a form of of air na ang boses ay ganon na dumadaan parang hangin ganon kasi nag-argue kami doon sa paghanap ni Jesus ni Yahweh doon sa kay Adan at saka Eva sa Garden of Eden. Naglagay doon, nakarinig ako doon sa isang pagbasa na habang naglalakad ang Panginoon, hinahanap si na Adan at si Eva. Nasaan kayo? So, ibig sabihin ba naglalakad siya as in physically bilang invisible being? Ang pangalawa ko na tanong, yung ating mga isa lang para sige hindi sige pa. mawala. Isa-isa sige lang po. para mas ano tayo. Sige, bro. Okay, so ang tanong, napakaganda nga naman tanong, no? Logically, paano siya nakikipag-usap ang Diyos doon? Espiritu siya. Kung wala naman siyang bibig, spirit ka. Paano nakakarinig? Paano niya narinig si Adan at Eva? So, doctrinal yun. So, Brother Junri o Brother Wendell muna kung nandiyan si Bro Wendell. Bro Wendell? So, di yata available si Bro Wendell. So, Bro Junri, sige, ipakiano na lang yun. Yes, una-una, kapatid, tanong ko lang, yun bang kausap mo, Kristiyano? Mga protesta at saka born again. Kasi syempre, nakipag-usap. Evangelization. So, okay. So, ganito, kapag Kristiyano kasi, so, accept nila na ang Diyos ng mga Kristiyano is a personal God. Meaning, personal being. Right? No? So, pag sinabi kasi natin personal being, define natin what is personal, what is being. Para kahit paano man lang maunawaan natin ang concept ng Diyos. Kasi ang Diyos kasi hindi ito isang salita lang na pag sinabing Diyos, tayo na ang gagawa kung ano yung uri ng Diyos. Parang si Soriano. Gumuhit siya ng Diyos niya na parang alien dahil sa kung ano ang sinabi ng Bible. Yun ang nangyari no? So what is being? Being is a thing or someone or something that really exists. Tama? Sa baga, lahat ng bagay na umi-exist, ang tawag dyan, being. Being. So, pero may tinatawag na personal being at meron namang tinatawag na being lang. Kasi yung mga bagay na nakikita natin, mga being man yan. Like kahit yung lapis, being yan. Yung hangin, being yan. Kasi mga bagay yan na umi-exist, tama? Apo, sa pero logic. yung like hayop, yung hayop, being din yung hayop. Pero yung hayop, hindi yan sila personal being. Okay? So, dito tayo sa personal being. Ang personal being, may tatlong uri ng personal being. Una, ang tao. Persona ka ba, kapatid? Yes, no? Persona ka, so personal being ka, meaning human. Mayroon namang spiritual being. Sa spiritual being, dalawang uri ang being ng spiritual, yung mga anghel. Created being at yung God Himself. Pariyasan sila espiritu, pero ang anghel tinawag siya na created being. Spirit sila pero created. Tama? Apo. Ang Created. Diyos is being siya, perfect being. Ibig sabihin, self-exist siya. So yan ang pasiuna no in philosophical understanding ano ba ang Diyos. It's a personal being. Persona siya na talagang umiiral. Ngayon, ano ba ang anyo ng Diyos? Pag sinabi kasi nating espiritu, Brother Angel, pakibasa nga ang Lucas 24:39, Brother Angel, ano ba ang espiritu? According kay San Lucas. Okay. Lucas 24:39. Okay, 24:39.
Andali po, no? 24, verse Unahin 39. muna natin pala muna, Brother Angel, ang John 4:24 muna. Ano ba ang Diyos? 9:4:24. John, ano po? John Dito 4:24 muna. sulat na John 4:24. Yes, ano ba ang Diyos? John chapter 4, verse 24. Okay. Verse 24. John 4:24. Ayun. Ito po yung sinasabi, lang, mga kapatid. Okay. 24. Ang Diyos ay Espiritu. Ayun. Kaya Ano dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. At katotohanan. Favorite ito ng mga born again. Born again. Ano daw ang Diyos? Espiritu. Espiritu. Dapat Ano sambahin. naman ang Espiritu according sa Biblia? Ano ba ang Espiritu, Brother Angel? Lucas 24:39. Lucas 24:39. Lucas 24. Okay, tingnan natin muna. Sandali medyo high-tech si Lolo Angel 24:39. 24:39. Okay, ang sabi rito, 38, 39. Meron ka pa. Mamaya-maya. Diyan lang. Sige po. Ito sabi niya sa 39, 38. Tingnan ninyo ang aking kamay at paa. Ako nga ito. Ipuin ninyo ako at pagmasdan. Ito si Jesus ang nagsasabi rito. No? Ang multo'y walang laman at buto. Ngunit ako'y mayroon tulad ng nakikita ninyo ang salita. Pwede mo bang basahin sa ibang salin niyan, Brother Angel? Kasi ang ginamit dyan, multo Sa ibang salin na Biblia. Okay, tignan natin sa ibang salin ni Sir Luke chapter Tagalog, bro. Tagalog lang. Kahit ano ba yung version mo? MBB, no? Basahin mo sa ADB. Ang dating Biblia. ADB. 24 verse 39. Tagalog. Wait lang Tagalog. Dating Biblia. Okay din. Ang sinabi sa kanila, bakit kayo nag-uuliman ng aking mga... Okay. Tingnan ninyo ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Ako rin nga, ito, hipuin ninyo ako, tingnan ninyo, sapagkat ang isang espiritu, tama, ang isang espiritu walang laman at mga buto, na gaya na inyong nakikita na nasa akin. So, Panginoong Jesucristo mismo ang nagpahayag niyan, no? Kasi nung nagpakita siya sa kanyang mga alagad after ng kanyang resurrection, nagulat ng kanyang mga alagad. Akala nila multo. No, kaya doon sa isang salin, nabasa natin multo. Pero sa salin na yan, espiritu. Pinaliwanag natin Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad na ang espiritu ay walang laman at walang buto. Okay? So, God is a spirit. And spirit ay walang laman, walang buto. So, paano mo siya ihahalin tulad sa isang tao, kapatid, na may ilong, may mukha, di ba, walang ang laman at walang buto? Di ba? Basahin natin, Brother Angel, ang Hosias 11:9, Brother Angel. Ang Diyos ba ay katulad ng tao? Oo. Oseas ano? 11:9. 11:9. Tagalog ba, bro? Tagalog, kahit anong version. Hosias 11:9 daw. Dalawa yan, Hosias 11:9 at bilang 23:19. Ito yung Hosias 11:9. Ang sabi rito, hindi ko isasagawa ang kabangisan ng aking galit. Hindi ako babalik upang ipahamak ang Ephraim sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. Ang banal sa gitna mo at hindi ako naroroon na may galit. Wait, ano ba yun? Yun. Ang Diyos, ako'y Diyos at hindi tao. Kaya, hindi natin siya mahalin tulad sa ating kapatid na may mata, may ilong, may tenga, sa kanyang spiritual na spiritual na kalagayan. Kasi God is a spirit. Walang laman, walang buto. Yan talaga ang Diyos. So, kapag sabihin natin espiritu, tingnan natin ano bang paliwanag ng Bible pagdating sa espiritu. Walang laman, walang buto yan. God is a spirit. Spirit is walang laman, walang buto. So that is God. So hindi mo siya maihalin tulad
sa atin kasi siya nagpahayag din siya sa Hosea 11:9 na siya ay Diyos at hindi siya tao. Hindi siya katulad natin. Okay? So ang Diyos according sa theology na naaral ko kasi nga espiritu siya, spiritual being siya, then ang anghel spiritual being din. Ano ang pinagkaiba ng anghel at Diyos kasi spiritual being sila. Spiritual parehas na spiritual being spiritual sila being. Ang anghel although espiritu siya, mayroon siyang shape. May shape ang espiritu at limited ang espiritu. Yan sa theology. Ang Diyos lang ang natatanging being kapatid, shapeless, limitless, and spaceless. Spaceless meaning hindi siya nangangailangan ng lugar para siya ay makatira or mabuhay. Okay? Diyos lang ang shapeless, wala siyang shape. Limitless, hindi siya limitado kasi nasa lahat siya ng bagay. At placeless, lugar. Hindi siya nangangailangan ng lugar para tirahan. Ang anghel, although spiritual being siya, nangangailangan siya ng lugar. Kaya nga gumawa muna ang Diyos ng langit. No? Genesis 1:1, God created heaven and earth. Ba't siya gumawa ng heaven? Para paglagyan ng kanyang mga anghel. Kasi created being ang mga anghel. They cannot live without a place. That's why God created heaven. Mayroon silang shape. Although, spiritual na shape, hindi natin alam. Sa Bible, ang daming shape ng mga anghel na nababasa. May mga 6 ang pakpak. No, mayroong isa ang mata, maraming mata. So, ganyan ang pinalarawan ng anghel. Mayroon silang shape. Ang Diyos lang ang spiritual being na shapeless, limitless, placeless. Kasi God siya. Pero, nangangahulugan ba yan na ang Diyos hindi makikita na para isang tao? No. Dahil ang Diyos ay kayang gawin ang lahat. Kaya nga sa Genesis pa lang nakita ni Moises ang Diyos na nakatalikod. Likod ang kanyang nakita. Ibig sabihin, kaya ng Diyos magpakita ng isang figure na katulad ng isang tao. Si Daniel, nakita niya ang Diyos like a son of man. Katulad ng anak ng tao na nakasakay sa ulap. Si Daniel, nakita niya ang Diyos. No? Si Isaiah din. Isaiah 6, nakita niya ang Diyos. So nakakita, ang daming mga propeta nakakita sa Diyos na may shape. Dahil Diyos siya, kaya niyang mapakita ng kahit anumang uri. Ang Holy Spirit, nagpakita siya as a dove. Sabi niya ni Panginoong Jesucristo, nagpakita siya as a dove. At sa Pentecostes naman, nagpakita naman ng Holy Spirit na parang dilang apoy. Basahin nga natin, Brother Angel, ang Acts 2, 1-4, Brother Angel. Gawa 2:1 hanggang 4. Acts 2:1 hanggang 4. Acts chapter 2 verse 1-4. Acts chapter 1-4. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nasa iisang puok na nagkakaisa. Sila ay nakaupo sa loob ng isang bahay. Biglang may umugong mula sa langit tulad ng humahagibis na marahas na hangin at pinuno nito ang buong bahay. May nagpakita sa kanila na nagkakabahabahaging mga dila tulad ng apoy at ito'y lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng banal na espiritu at nagsimulang magsalita sa ibang mga wika ayon sa ibinigay ng espiritu sa kanila na kanilang sasabihin. Ang salita ng Diyos. Maraming salamat, Brother Angel. Anong uri ng figure ang nakita sa Acts 2, Brother Angel? Dilang apoy. Dilang apoy. So hindi siya figure ng tao, kapatid, kasi dilang apoy No? Ngayon, basahin naman natin sa Matthew, Brother Angel, Matthew 3, 15-17. Anong uri naman Matthew 3, 15-17. O kung anong uri ng figure ang pagkakita ng Holy Spirit.
Okay, Mateo chapter 3 verse 15 to 17. 15 to 17. 15 to 17. Ang Okay, tanong ni Mama. Tagalog. Okay. Ito po ang sinasabi, chapter 3, verse 15 to 17. Subalit, sumagot si Jesus, hayaan mong ito ang mangyari ngayon, sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. Kaya't pumayag din si Juan. Na mabautismohan si Jesus, kaagad siyang umahon sa tubig, nabuksan ng langit, nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos, na bumababang parang isang kalapati at dumapo sa kanya. At isang tinig mula sa langit na nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. So maraming salamat, Brother Angel. Diyan naman, nakita naman ng Holy Spirit sa anyo ng kalapati. So hindi pa rin siya mukhang tao. Kalapati, mukha bang tao ang kalapati? Hindi naman eh. Diba? So ano ang ibig sabihin yan? Hindi limitado ang Diyos, hindi limitado ang kapangyarihan ng Diyos sa kung anong figure siya magpapakita. Okay? Hindi limitado ang kapangyarihan ng Diyos sa kung anong figure siya magpapakita. So again, ang tanong, kung bakit nakakarinig ang Holy Spirit? Dahil sinabi na, pinauna ko na sa iyo kaganina, kapatid, God is a personal God. Tama? Tama. So, being who is existed or what is existed that is being. Ngayon, what is person? Para maunawaan natin, bakit nakakarinig ang Holy Spirit, nakakausap ang Holy Spirit? Nasasaktan pa nga ang Holy Spirit eh. Basahin natin ba rin, Angel? Ephesians 4, 4:13, Brother Angel. Ephesians 4:13. 13. Verse 13, Efeso, verse 13, Tagalog. Ito po yung sinasabi. Ephesians 4, verse 13. Ephesians 4, verse 13. Hanggang makarating tayo sa pagkakaisa sa pananampalataya. Hanggang makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Ay, wait, anong talata yung binabasa mo, Brother Angel? Efeso 4:13? 4:30. Sorry, 4:30 pala, 30. 4:30. Oh, Efeso 4:30, not 13. 30. 3-0. Baka 3-0. ang sinasabi mo, hindi yun sa Hebreo, yung ang Espiritu nanilibog ko. Ephesians 4:30. 30:30 Tagalog. Tignan natin, ha. Okay. At huwag na ninyong saktan, ayun, ang kalooban ng Espiritu Santo ng Diyos, sapagkat siyang ang tatak ng Diyos sa inyo ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw, ang salita ng Diyos. So, ang Holy Spirit, hindi mo lang siya nakakausap, hindi mo lang siya maano rin pala ang Holy Spirit, masasaktan. Paano nangyari yun? I-espiritu siya. Di ba sabi, wala namang butot laman. ang espiritu. Pero bakit siya nasasaktan? Sa paanong paraan? Dahil siya ay isang persona. God is a personal God. Now, what is person? Para maunawaan natin. What is person, kapatid? Person. Okay, so ito ang definition ng person according to Catholic theology. Person is a being who possesses will and intellect. Ibig sabihin, mayroon siyang cognition, mayroon siyang understanding. Kaya siya nasasaktan. Kasi nauunawaan mo ang pahayag ng isang tao, nauunawaan mo ng iyong kausap, ikaw ay sinasaktan, masasaktan ka talaga, di ba? Kasi meron siyang intellect, will, and intellect. That is the person. So ang Holy Spirit, hindi niya kinakailangan maging katulad ng tao, magkaroon ng laman at buto para siya ay masaktan, para siya ay makarinig. No, hindi niya kinakailangan yon. Dahil kahit wala siyang laman at wala siyang buto, siya ay persona. That's why kung ano man ang nararamdaman at
nararanasan ng isang tao, ganun din ang Holy Spirit. Bakit? Tayo ay kawangis ng Diyos. Unang Genesis 1:26-27, Brother Angel. Yes, so Genesis 1:26-27. 26 to 27. Sinabi ng Diyos, dalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda at sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat umuusad na magsisiusad sa ibabaw ng lupa. Yun, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Napakalinaw. Hindi niya kinakailangan maging Genesis 1:26-27. Okay, so ang Holy Spirit, ang God, hindi niya kinakailangan, no, maliban sa anak kasi mayroong may reason bakit naging tao ang Diyos anak. Pero ang banal na Espiritu Santo hindi niya kinakailangan maging tao para siya ay makarinig at makaramdam. Dahil tayo ay kawangis niya. Kawangis tayo ng Diyos. Ano ibig sabihin ng kawangis? Not in physical way. Not in personal way. Personal way. Okay. Okay. Personal way. Dahil ang Diyos ay persona, tayo din na ginawa niya, katulad niya, is a person. Ibig sabihin, parehas tayo may will, mayroon tayong intellect, although yung intellect natin is limited dahil hindi naman tayo Diyos. Okay na ba yung kapatid? Okay, very. Oo. Okay Dami ba ko yun? Okay na? philosophy, ah. Marami ako naalala. Ibig sabihin nun, bro, ibig sabihin nun, as simple as kapag ang Diyos talaga, walang imposible, kapatid. Espiritu man yan, pwede yan makarinig, pwede yan makapagsalita, because He is God. Okay? So, as simple as that. So, ayan, napakaraming ng talata, kabisado ni Bro Jun, no? So, ang daming talata, no? So, nagugulat Nagsulat nga ako nagsulat ako para ma-memorize ko rin. But to summarize, as simple as that, because He's a person, no? Person pa rin who has intellect and will. Tandaan po natin, no? Sa Diyos wala imposible. Hindi kailangan maging kagaya natin para makarinig, no? Because He is God and He can do everything, anything He wanted to do. He can hear, He can talk, even though He's a spirit. Amen? Limitless, baseless. Thank you. Amen. Pangalawa, brother, meron akong na hihiwagaan sa sacramentals. Kasi napabless ako dito kay Father Darwin ng mga sacramentals. Yung St. Benedict medal ko, although stainless siya, sa tuwing natutulog ako, kaya ang aking ginagawa ay hindi naman masyadong nag-mobilize ang katawan. Natatanggal yung medal. Pero hindi naman napuputol yung chain. Samantala, pag ibinabalik ko na siya at hinila-hila ako para i-test siya kung hindi naman siya natatanggal. Nagtataka lang ako, mayroon bang kinalaman ito sa spiritual warfare or harassment na ang aking necklace na may St. Benedict medal ay natatanggal nang wala namang pwersa? Samantala, pagka binalik ko at may pinupwersa, test ko ng ganun, hindi naman natatanggal. Yun ang palaisipan ko. Meron ba kinalaman sa harassment? Buti na lang, kanina pa ako nag-aantay ng spiritual warfare na tanong. Kasi si Bro Romer, kanina pa yan, almost 2 hours na si Bro Romer. Bro Romer, ayan na, yung tanong is, make it summary mo yung tanong, natatanggal pero hindi natatanggal yung ano yun, i-summarize mo lang. Natatanggal siya kahit wala naman akong movement na masyado. Ginagawa. Pero pagka hinihila-hila ko at ibinabalik ko na siya, hinihila-hila ko may pwersa, hindi naman natatanggal. Kaya yun ang nagtataka ako. Mayroon ba kinalaman yun sa spiritual warfare or harassment? Bro Romer, nandiyan ka pa po ba? Kanina pa si Bro Romer. First, medyo walang masyadong spiritual warfare. Bro Romer? Wala yata si Bro Romer. Andali, tingnan natin kung nandiyan si Bro Romer. Ayan, nandiyan pa Bro Romer? O Bro Wendell?
Bro Romel. Okay. Romer. Ayan. Bro Romel? Brother Wendell yata. Sino yung nandyan? Bro Romer o Bro Wendell? So Bro Wendell po, Bro Wendell. Ayun, si Bro Wendell yata. Bro Wendell, ano yung may connection daw sa spiritual warfare yung pagka biglang natatanggal pero pagka naman gusto niyang kahit pwersa niya hindi naman natatanggal pero may time na biglang tutulog lang siya natatanggal yung medal or something. So ano masasabi mo po doon, Bro Wendell? May mga ganon talaga, no, na sa spiritual warfare na yung mga sacramentals ay kusang tanggalin ng mga dark forces palayo sa ating katawan. Halimbawa, may isang pagkakataon na yung sa diocese sa Zamboanga, Sibugay, no? Isang paring missionary na SVD, binigyan ko siya ng pati na yung mga lay minister, critical kasi yung area, may mga pulis siyang gwardiya na napasok namin dito na doon. So pati na yung pulis, binigyan namin ng, siya ang nag-bless, yung pare, binigyan namin ng Benedictine ring. Benedictine ring, binigay ko sa kanya. So, sinuot niya. Pagkatapos, may kwento ang pare. Sabi niya, alam mo bro, nang natulog ako, nanaginip ako bro, ng isang maitim na shadow na nagbigay sa akin ng singsing na maitim din. Sabi ng maitim na shadow sa panaginip ko, tanggalin mo yung Benedictine ring mo. Dahil napakabigat yan. Tanggapin mo itong ibinigay ko sa iyo at ito'y isuot. So tinanggap niya sa panaginip niya ang ibinigay na ring at muntik na niyang isuot. Nang isuot na niya, naalala niya, binigyan siya ng Benedictine ring. Kaya, abang tulog siya, tiningnan niya ang Benedictine ring sa kanyang kamay. Wala na. Kaya gumising siya, pinasigan niya ang ilaw, at doon nakita niya ang Benedictine ring niya nasa sahig na. So habang sinabi yan ng pare, yung isang lay minister naman na binigyan ko ng ganito, sabi niya, Father, yun ang panaginip mo? Itim na tao nagbigay ng singsing? Ganon din ang panaginip ko, Father. At ganon din ang nangyari ko, Father. Nawala ang singsing ko na Benedictine. So, diyan, nakita natin na sa mga sacramentals pa lamang, talagang pagsikapan nila na tanggalin sa ating katawan dahil hindi ito anting-anting, kundi ito'y sacramentals, gift from the church sa atin na makatulong bilang armor sa ating spiritual battle. Alam kasi na natin, no, na sa mga formula ng blessing ay may proteksyon na ibinigay ng simbahan. At alam niya ng kalaban. Kaya gusto nilang tanggalin yan. Itong mga kalaban natin, di sila gustong madiscover sila. Gusto nilang magtatago sila. Pero kung alam na ninyo ang mga sacramentals, yon, pilit nila yung tatanggalin. May mga kaso kami na yung Knights of the Altar na babae na process sa aming office, binigyan ko rin ng Blessed Benedictine ring. Binigyan ko. Yung nakasuot na siya kanyang kamay, habang nasa altar na siya,
altar ng simbahan nag-serve. Bukas kasi ang kaniyang third eye, nakita niya ang itim na bata malapit sa altar. At habang nakita niya, bigla lang na itong singsing daw niya ay lumipad palayo sa kanya. At pinulot naman ng kasama niya na altar server na babae. At nang pinulot ng altar server, napasok siya. Doon pa nalaman na yung nagpulot, walking possessed pala. Bakit walking possessed? Dahil sa mga traumatic experiences niya sa loob ng kanilang bahay. Palaging binugbog ng papa, palaging minumura, yun, na-process din namin yon. So, yun ang mga pagkakataon na may mga pangyayari talagang ganyan. Yung cross ko din na ginagamit sa deliverance. Wasak na wasak talaga. Bigla na lang na wasak. No, wasak na wasak. Putol-putol. So, ganyan. Part yan sa spiritual war. Yeah, thank you very much. Maraming salamat. Natuto ako. Maraming salamat, boss. Punto por punto. Mabuhay po. God bless. Amen. Maraming salamat po sa Diyos at sa iyo, Brother Rehald. So, Bro Romel, nandiyan ka po ba? Take over? Alright. So, ayan. So, alas 10 na po tayo at wala nang tatanong dito ngayon. Okay, so maraming salamat po no sa lahat ng mga kapatid natin na naka-tune in ngayon sa atin na nagtanong at sa lahat po ng mga nagsagot. So, ayan. So, mga kapatid, no, bigay ko muna sa aking mga kasamahan, no, para sa kanila pong mga mensahe, no, para sa gabing ito. Unahin ko muna, no, si Brother Romer Gutual. Brother Romer. Brother Romer. Ayan. So, baka may ginagawa po, no? Dito muna tayo kay Brother John Ray. Brother John Ray. Yes, Romel? Yes po. Yes, alright, mga kapuntos, no? So, maraming salamat unang-una sa ating Panginoong Diyos na napakabuti niya talaga at tayo ay binigyan niya ng punto por punto para mapag-usapan ng kaniyang banal na salita at syempre ang katuruan na itinuro ng simbahan, no? At congrats po sa lahat ng palaging tumutugon sa panawagan ng Diyos na makipag-aralan, no? Dahil sabi ni St. Paul sa Hebreo 10:25, sabi niya, mangag-aralan kayo. Kaya, congrats po sa lahat ng tumugon sa araw-araw na nating pagsasama, sa lahat ng mga kapuntos. Sana marami kayong natutunan sa gabi na ito. At ulitin ko, sana, pasensya, no, na hindi tayo nakapag-live kanina sa topic ni Brother Wendell. Kahit ako, nagulat ako na mayroon palang seminar ngayon. Na mali yung pagdinig ko sa kanya nung nakaraan, nakala ko ngayon. So sa March 1 pa pala at 8, siya hindi magkakaroon ng seminar. So pasensya po mga kaabag na hindi kayo nakasali. Pero sige lang, marami pa namang topic si Brother Wendell at ilalive natin yan. So hanggang dun lang at mga kaabag ko dyan, maraming salamat sa inyong palangumpay na pagtutok sa ating channel, no, sa pagbuhay nyo sa ating channel na palagi po kayong nandyan. Palagi niyong sinasagot si Gomburza at yung mga protestante na tumutulig sa ating aral dyan. So mabuhay po kayo and God bless all. Back to you, Bro Romel. Maraming salamat. Alright, ayan. Maraming salamat, Brother John Ray. At ngayon po sa last message, ayan, nandito na po si Brother Romer. Brother Romer po, pasalamat. Okay, Bro Romel. God bless us. Good night and Ave Maria. Back to you, bro. Ayan. So maraming salamat, Brother Romer. At ngayon po, no, sa last message din, no, pasalamat ni Brother Wendell Talibong. Bro Wen?
Okay, maraming salamat sa mga kasama natin dito at sa lahat ng mga pumasok at nagsubaybay. Prodigio et Ecclesia. Right. At okay, no? Dito rin tayo ngayon mga kapatid, no, sa pasalamat din, no, ni Brother Angel Santos. Brother Angel. Amen. Praise the Lord. Muli, isang malaking pasasalamat. Una-una sa Diyos, sa Kanya lahat ng kaluwalhatian at kapurihan, magpakailanman. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you rin po kay Mama Mary. At paalala po ng ating simbahan, no, yung spiritual works of mercy, yung dalawa doon, instruct the ignorant, no, ibig sabihin, turuan yung mga walang alam din, no, sa pagdating sa pananampalataya, and to counsel the doubtful. So yung mga nagdududa, no, bigyan ng payo yung mga nagdududa. So this is part of the spiritual works of mercy. Napakaganda nito. At the same time, treasure po ito sa heaven. Sabi ni Jesus, mag-ipon ng kayamanan sa langit. So ang ginagawa po natin, paalala po sa lahat, walang pinakamahalagang kayamanan kundi ang kayamanang panlangit. So kahit ano mang gawin natin, kahit gaano mang kayaman kaano kakayaman dito, wala pong halaga 'yon. Pagdating sa Diyos, pagka hinusga na tayo, humarap na tayo sa Kanya, wala naman yung titingnan kung marami ba tayong kayamanan sa lupa eh. Kundi titingnan niya, gaano ba karami ang kayamanan mo sa langit. That's spiritual works of mercy at kasama yung corporal works of mercy, which is charity. No? Paalala lang po yan, sana ma-share niyo po ito para marami pa tayong mailigtas na kaluluwa at panghuli po, pabaon ng Ebanghelyo kanina, napakaganda, no? So, yun po yung pinaka natin, no, matibay, no, yung pinakamatibay na nakasiguruhan na ang katotohanan na nasa Roman Catholic Church. It was founded by Jesus Christ, ibinigay sa mga apostol, unang-una kay Pedro, binigyan ng susi. At nasa na yung susi na ngayon yun? Historically, any church history, nandun lang, walang iba kundi ang kapalit niya ngayong panahon na to, ang ating Santo Papa. Kahit sino mang ibang sekta yan, wala kang matitrace sa kanila. Yes, bro. Nalala ko lang si Ramil Parba ba, yung debate nila ni Father Darwin. So na-topic kasi yung pagbibigay ng susi kay Apostol na Pedro. Kaya mali daw yung akala ng mga si Parba pala at si Ramon Gitamundok na mali daw yung mga aral ng Katoliko na dahil binigyan ng susi nangangalaga na ng iglesia. Mali yan. Kasi sabi ni Parba, nung pumunta ako rito, nag-check-in ako sa hotel, binigyan ako ng susi, hindi naman naging akin yung hotel. Grabe. No? Ginawa literal. Yan ang mga tinatawag na wala ka sa totoong iglesia, no? So, kasi hindi nila matanggap sa sarili nila. At tanungin mo yung si Felix Manalo kung may connection siya sa mga apostol, wala. So, yun ang nagiging problema. Kasi mare-research nila yun eh. Yung list of popes, lahat ang nakikinig ngayon, patunayan nyo sa kanila. List of popes, sinong pinakauna? Pope, ang ating Santo Papa na una, si Apostol Pedro, hanggang kay Pope Francis. Maliban doon, wala na. Wala nang connection, lahat po yan. Doon magpapatunay na totoo ang ating iglesia. So, ang kailangan lang natin, pagtibayan natin ang pananampalataya at sundin ang turo ng Diyos at ng simbahan. Kasi nasa totoo na tayo, no? So ano ngayon? Pag-aralan at sundin na lang ang turo ng simbahan, malapit na tayo sa tunay na kaligtasan. Amen. Yun lang po, naway marami tayong natutunan ngayong gabi ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Romel, and good night, everyone. Ayan, maraming salamat kay Brother Angel. No? Regarding naman po doon sa arguments ni Ramil Parba, napakalabo at napakadaling sagutin po yun, Bro Junreng. Ganito lang yan. Kung ang hotel ang kanyang babasihan, na binigyan siya ng susi, tapos hindi naging sa kanya yung hotel, ang tanong, nagbayad ba siya o hindi? Ang tanong, si San Pedro po ba, binayaran ba niya yung susi? Binayaran niya ba yung kwarto? Napaka-illogical, napakalayo at napakalabo. Tama. Hindi lang yun. Yung binigay ba na susi sa'yo, binigay talaga sa'yo o hiram lang dahil nag-ano ka? Hindi naman yung bigay yun eh. Hindi naman bigay yun eh. Kasi nag-check-in ka, yung kwarto mo lang, temporary yun, hindi permanente yun. Hindi naman nag-check-in Pedro eh. Oo. Tama yun sa'yo, Buddy Romel. Tama yan. Ikaw lang yung binigyan ng sagot na ganyan.
Tama, hindi mo pwede pala ikumpara yon kasi nagbayad siya eh. Oo. Tama yan. Yung kay Pedro, Ano binigay? wala namang Walang bayad yung kay bayaran. Pedro eh. Kusang loob yun ibinigay. Oo. Hindi, at saka may katapusan yun. Yung susi na binigay sa kanya, may katapusan yun. Yung kay Apostol Pedro hanggang kamatayan Angel. yun. Walang May katapusan. promise. Ang masaklap sa susi na bigay kay Parba, good for 24 hours lang. Oo, 24 hours lang yun. May limit pa yun. At wala nang ano yun. Pag sinoli mo yun, wala ka na susi. Yun kasi yung niya, yun ang naging argument niya nung debate nila, malaking debate yun sa Cebu. Si Engineer Ramon Kitamundok, yung eldest ni Alvin Kitamundok, no? Si Engineer Ramon Kitamundok laban kay Parba. Ang topic nila yan yung si Pedro ang unang pangulo, Santo Papa sa Iglesia Romana. So dumating sila sa argumentong yan. So yun ang sagot ni kasi tinanong siya ni Ramon Kitamundok na Iksoong Parba, kapatid na Parba. Sangayon ka ba na si Pedro ay binigyan ng susi ni Kristo at ayon sa Jeremias, ang binigyan ayon sa Isaias, ang binigyan ng susi ay bibigyan ng karapatang maging ama sa sambayang Israel. Sabi ni Parba, ay hindi ako sangayon diyan. Sabi niya, kasi maling unawa mo diyan. Ako nga nung kagabi lang pagdating ko sa hotel, binigay sa akin yung susi, hindi naman naging sa akin yung hotel. Ambisyoso ah. Grabing argumento yan. Pero tama yung sagot ni Brother Romel. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.